Mga ka-Republic, babalik pa ba si Justin Brownlee bilang Ginebra import para sa paparating na Governor's Cup? Tanong ito ng marami pagkatapos mabigo ang Gin Kings na mabawi sa talk and text ang corona sa Governor's Cup. At age 36, kaya pa ba ni Justin Brownlee na makipagsabayan sa mas malalaki at mas batang mga import sa susunod na conference? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isa sa mga innovation ng PBA to attract more viewers at para maging competitive din ang mga team ay ang pag-aalis ng height restriction sa mga import ngayong Commissioner's Cup. Wala ng height limit sa mga import na kukuhanin ng bawat team kahit 7-footer pa yan. 6'5 or 6'6 lang si Justin Brownlee at obviously magiging napakalaking bagay nito kung 16 o 7-footer ang import ng kalabang team. Noong nakaraang mga season, can afford ang Ginebra na mas maliit ang kanilang import dahil may twin tower pa sila noon. Sina Japet Aguilar at Christian Standhardinger. Nawala si Sistan at nawala ng katuwang si Japet. Maaga pang na-injured ang sanay reliever niya na si Isaac Go, kaya nga inactivate ang retired ng si Jody Vance. Ramdam na ramdam ng Gin Kings ang kakulangan sa big man na nasamantala ng talk and text sa nagdaan nilang final series. Pagod na pagod si Japet Aguilar laban kina Poy Eram at RHJ sa ilalim. Ngunit dapat din naman nating alalahanin kahit 6'5 lang si Justin Brownlee ay nakuha niya ang isa niyang Best Import Award sa Commissioner's Cup kung saan 6'9 ang height limit. Pero gaya ng nasabi na natin, may twin tower pa noon ang Barangay Ginebra. Nang mawala si Christian Standhardinger, napilitan si Coach Tim Cone na paglaruin si JB paminsan-minsan ng center position. Sa darating na Commissioner's Cup na pwedeng magkaroon ng import na 7-footer, pupwede pa rin bang maglaro si Justin Brownlee ng number 5 o sentro? Kakainin nila dito ng buhay si Brownlee, sigurado yan. Below standard ng isang Justin Brownlee ang kanyang naging performance sa nakaraang final series. Sa lahat ng department ay nadumina siya rito ni Randy Jefferson na tinanghal na best import sa dalawang magkasunod na season. Nauna nang sinabi ng talk and text team manager na si Jojo Lastimosa, plano nilang ibalik si RHJ bilang import ngayong mid-conference. Matapos talunin ng Ginebra sa finals, malakas ang loob ng TNT. Magiging maganda ulit ang kanilang kampanya sa darating na Commissioner's Cup. At ang Ginebra naman, matapos kapusin sa finals sa Governor's Cup, may natatanaw ba silang pag-asa para sa next conference kung si Justin Brownlee pa rin ang kanilang magiging import? Nang tanungin ng mga sports reporter si JB, sinabi niyang gusto niyang makalaban ulit ang talk and text, especially si RHJ, lalo na kung sila ulit ang maghaharap sa finals. Obviously, nasa isip din ng Ginebra import na nadaluhang sunod siya ni Randy Jefferson. Hindi sanay si JB na siya ang nasa losing end ng isang series. Natatluhang sunod ni Justin Brownlee si Allen Durham ng Meralco. Ngayon, nadaluhang sunod naman siya ni RHJ. At gusto ni Brownlee, gusto niyang magkaroon ng pangatlong pagkakataon upang mabawian ang TNT import. At dahil resident import nga siya ng Ginebra, inaasahan ng maraming fans ng Gin Kings, si Brownlee pa rin ang magiging import ng kupunan. Non-committal o walang katiyakan ang naging sagot ni Coach Tim Cone nang tanungin ng mga reporter. Hindi raw siya ang magpapasya na kay JB daw ang desisyon. Si Brownlee daw ang magdi-decide kung gugustuhin nitong maglaro next conference o magpapahinga muna. Minsan daw kasi ay nasabi ni JB na medyo pagod na siya. Itinugtong ng Ginebra coach, sa ngayon ay wala naman silang ibang plano at wala raw silang naiisip na ibang import. Kaya safe sigurong sabihin na si Justin Brownlee pa rin na magiging import ng Ginebra, na ikatutuwa ng maraming Ginebra fans. Hindi pa rin nawawala ang tiwala at pagmamahal ng mga fans sa Ginebra import na 2 beses na ring nagbigay ng gold medal para sa Gilas, Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood.
Shoutout sa iyo, Rusty Mokolewa. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout, Jigs Carrido. Ito ang mga gusto kong fans. Talagang mga loyal. Shoutout din sa iyo, Papa Kiko. Lagi kang naandyan, Papa Kiko. Salamat sa suporta. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Contel Solis. Shoutout, Idol. Lagi ka rin nariyan. Sa iyo rin, Reggie Jimenez. Isa sa mga astig na fan ng Hinebra. Sa iyo rin, shoutout, Kenneth Manuel. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout, Loreto SB. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, shoutout, Ricky Volante. Hinebra pa rin, mga idol, sabi niya. Sa iyo rin, shoutout, Rosel Repe. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, shoutout, Rodolfo Labarda. Manalo matalo, Hinebra pa rin ito, die hard. Sa iyo rin, shoutout, Ramel Berones. Okay lang yon, bawi next conference. Sa iyo rin, shoutout, Victor Pio Dina Galbe. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa suporta. Jerome Firanco, okay lang yan, Republic, sabi niya. Bawi next time. Sa iyo rin, shoutout, Fat Cabrega. Shoutout sa iyo, Idol. Totoo yan, naglalabasan sila. Edwin Filizardo. Yes, talangka is always talangka. Sa iyo rin, Reynaldine Estacio. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Right there.